So yung Mautog, mga bossing, nakita ko eh. Actually, hindi kompleto yung detalye ko. Pero ang nakita ko pa lang po doon, mga kababayan, umuulan, bumabagyo. Sabi ko, nako, pati yata ang kalikasan ayaw ng payagan sila na magkaroon ng mga ganyang-ganyang mga mauutog nila. Ano po? Bakit? Ano ba maririnig mo doon? Tanging maririnig mo doon, mga mura, mga kasinungalingan. Oh, meron dalawang tao doon na magkaiba yung kanilang paniniwala sa pagkapanalo ni President Bongbong Marcos. Sino ba yung isa doon? Si Glenn Chong, naniniwala na nandaya ang Pangulo. Sinasabi naman ni Vic Rodriguez, ay hindi, pinagpuyatan ko yan. Doon pa lang po eh, mga bossing eh. So sabi ko, bakit sumasama pa si Glenn Chong dyan? Iisa lang naman ang sinasabi, paulit-ulit. Di ba? Paulit-ulit na lang ang sinasabi ni Glenn Chong. Bakit hindi, kung para sa totoo talaga si Vic Rodriguez, pagsampa ni Glenn Chong, pag sinabi, binanggit na, yang si Bongbong Marcos nandaya. Oy, saglit lang pare, magkasama tayo dito. Pero hindi totoo yung sinasabi mo kasi mismo nandun ako. O bakit hinahayaan niya lang po? Mga kababayan, dapat mismong doon sa stage, sabi, pare, hindi totoo yan kasi pinagpuyatan ko yan. Pinagpuyatan ko, nabantayan yan, no? At halata naman po mga bossing, Chief Amo Sir, na talagang iboboto talaga ng taong bayan si Pangulong Bongbong Marcos. Nag-comply na po ako, Sir Mark, pang 247. Naku, para si Morales din tong si House of de Rapera. Maggie Ferrer, shout out sa inyo. Nasa na kaya si Kibuloy? Nasa likod po siguro ng doorknob na diamante. Ano po? So ngayon, bumabagyo. Pastara na nangyari. Kala ko malakas ka dyan. Bakit etong alam ko naman syempre in favor ka at ipagdadasal mo na matuloy itong Mautog di ba? Pastor, parang humihina ka dyan Di mo mapastop yung bagyo yata, Pastor Umuulan, tapos pagdating nila doon, may mga dump truck. Alam niyo po mga boss, kung ako yung organizer nito, ako yung leader nitong Mautog na to, mararamdaman ko na hindi na ako welcome sa kahit saang lungsod, sa kahit na anong syudad, mga kababayan. Mararamdaman ko na, kita mo po, pati mga pribadong lugar, mga pribadong tao dyan sa Bulacan, hindi po sila pinayagan. Di ba? Siguro po, itong mga tao na ito, napanood na kung ano yung mga pinaggagawa nila dyan sa Mautog na yan. Sasabihin pa nila, napakamahal nung ticket, 20K from Davao to Tacloban. Nasisi pa ang gobyerno, mga kababayan. Ano to? Ginagawa nyo talaga ng paraan para hindi matuloy itong Mautog namin? Ibebenta nyo yung ticket ng 20,000? Tapos nagre-reklamo sila. Cancel lahat ng flight. Hindi po kasi yung ipinakita doon, mga bossing, yung ipinakita doon, yung ticket nakalagay, Wednesday, no flight. Thursday, no flight. Friday, no flight. Saturday, kunyari may flight. Gano'n. Sa isang linggo, isa lang yung flight. Davao to Tacloban. Ang explanation po dyan, mga bossing, ibig sabihin, yung ruta na yon na Davao to Tacloban, hindi po busy. Kahit po sa ibang bansa, mga kababayan, may ganyan. Kunyari kami, Cayman Islands to Los Angeles. Isa lang ang biyahe nung Cayman Airways papunta dun sa Los Angeles sa isang linggo. Bakit? Hindi naman marami ang taong pumupunta. So ngayon, ang gagawin ng airline, iipunin doon sa isang araw. 'Di ba? Yan, kayong mga pasahero meron kayong chance na bumiyahe ng LA ng ganitong araw. So sama-sama sila.
Miski po sa mga jeep, sa mga tricycle, mga kababayan, eh. 'Di ba sa tricycle, oh, sabihin niyo hindi ako umuuwi ng Pilipinas, ha. Sa tricycle 'di ba ganito 'yan, oh. Kunyari nakapila si Manong tapos ikaw lang mag-isa. Hindi aalis 'yan unless sabihin mo, "Sir, special po. Special niyo na lang po sir para makaalis na tayo." Gano'n. So yung 20,000 na 'yon mga kababayan, may nagsabi sa atin, maliit na eroplano kumbaga 4, 5 o 6 lang kayong nandoon, special pa din, 'no? Dahil yung mga commercial airline umaabot ng daan. Oh, biruin mo 4 lang kayo do'n sa eroplano, oh, 20, 'di ba? 20,000. Nakapagtataka naman po mga bossing, mga taga Davao naman po ang pupunta doon sa Tacloban, eh, bakit hindi na lang ginanap sa Davao? Bakit nagsusumiksik pa dito sa Tacloban? Ayan, ang dumatnan sa kanila, madaming dump truck nakaharang. Eh, siguro po mga boss, eto, seryosohan na tayo, wag na nating, yung may sugarcoat pa tayo na, "Eh, wala talagang ginagawa ganito, eh." Siguro po ramdam din po ng local, government don sa kanila mga bossing, na pati po yung mga tao sa kanila, eh, ayaw nung mga ganong pagkilos. Ayaw nung mga ganong anti-government na ano, rally, mga kababayan. 'Di ba Ma'am Janet Ortea? O kayo po, gusto niyo po bang mapunta sa lugar ninyo, yung Mautog? Ikaw ano, Shiro Kansaki, bakit late ka? Gusto mo ba nasa lugar mo yung Mautog? Tapos maririnig nung mga anak ninyo yung ganong mga salita. 'Di ba Daisy Edera, tama ba ako? Annalyn Yuga, tama ba ako? Mahal ticket, maghaplas na lang sila ng langis, mura pa. Anong maghaplas? Sir Mark, kasalanan ulit ni PBBM. Oh, kasi nag-imbita siya ng bagyo para di matuloy ang maisog. Totoo, hindi ba natuloy? Ma'am Chris Rose, hindi ba nagtuloy? O natuloy o tuloy kaya lang ang lakas ng ulan o umuulan. 'Di ba? Ay naku po, Lord. Tigilan na nila 'yan. Akala ko nga sabi ko, tapos na itong Mautog na 'to dahil nga magi-start na silang magtago-tago. 'Di po ata, bukas pa yata talaga, eh, kasi 2 araw 'yung nakita ko, eh. Kung 'di ako nagkakamali, 24 at 25. O baka bukas 'yung grand ano, opening. "Oh, okay, ano work mo dito or asawa mo?" "Corimao," sabi ni Eugene. Ano ba 'yun? Hello sa mga new subscriber. O yan, dun sa mga ngayon pa lang po nakapasok dito sa channel natin, ha. Nandiyan po yung subscribe button. Para po i-press nyo lang po yan. Para kapag nakasubscribe kayo, lagi kayong i-notify ni YouTube.